Matagal na namin yung naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban, at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakinay-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Hi, good afternoon. Tamsi Yes. from Wanda Radyo Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? To, Do you support this? the move to? Stricter visa rules. Let Why there's a let need? me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan nang gagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya't babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan, nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila, at huwag sila nagtatanggap, basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong magbasya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun, abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng, ito yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sir, matulong po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban and Mayor Alice po. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin yung naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban, at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakinay-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mga specific future plans As for, future plans para hindi na po maulit yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung ng mga iba. Kasi maraming pera yan, nagbabayad sila, kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national, at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, palagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility na ganyan. Last question po, Ding Patulot, PND. Good afternoon po, President. Good afternoon. My question po is, anytime soon po ba masa-certify na po yung rice tariffication law? I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tariffication law?
Ah, as what? As urgent? Yung Yes sinasabi po, mo? surgeon po. Oo, actually, certify talaga yan. Ngunit, meron na maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayin. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na baka, well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already so that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nagkikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang loob ko na tuloy-tuloy yan. But that is a short-term solution. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap na tayo para hindi tayo nagkikrisis, may emergency sa tubig, gawa na natin ang paraan para pamatagalan na, hindi na natin mabalik-balikan pa itong problema. So I'm very confident that we will be able to solve the problem of water. Lalo na medyo dahan-dahang umuulan-ulan na. Okay. Okay, Kokoy Medina, Radio Pilipinas. Okay. Dahil daw sa mga aligasyon na may pag-abuso. So, sang-ayon ho ba kayo dito na alisin ang NTF-ELCAC? Eto nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing, yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-ELCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Tatapusin namin kasi meron pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan. Bago natin pag-isipan na yung NTF-CAC, tanggalin na natin yung NTF-CAC pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang pangako natin, na pagka kayo'y bumaba, at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para maganda ang buhay ninyo. Kaya't kaya naman sila ay nakikita mo, sinasabi namin, ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok. Lagi kayong gutom, lagi kayong nagtatago. Dito na kayo, tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jul Jimenez Batak, sinungaling itong si BBM, kilala daw niya lahat ng politiko sa Tarlac maliban dito sa mayor ng Bamban. Pahayag naman ni Arnel Lopez Muesca, masama talaga ang tama ng pinagbabawal na gamot sa utak, humihina ang memorya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Bernardo Pinera, PBBM didn't know Guo because she is not including to his parties. Guo was in Duterte's political parties. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.